Hola queridos amigos, ¿cómo están a todos? O diba? New look tayo today. New look tayo today. May pabangs tayo. O, anong masasabi ni Nadine sa pabangs natin? Anong masasabi ni Nadine Lustre sa pabangs natin? Diba? May pa dito. Diba? So, pinutulan ko to. Kailan ba to? Sunday pa to. Wala lang, feel ko lang magbangs. Marami akong nakikitang nagbabangs kaya nainggit ang Disney princess nyo. Kaya nagfa-bangs din ako. Diba? So, hapon na pala today. Actually, today is... Ano ba today? Today is Wednesday. Alright, so today is Wednesday. Happy Wednesday everyone. Hapon na. At ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit. Okay, matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog guys. Alam nyo, dahil medyo busy tayo talaga. Medyo busy talaga yung buhay-buhay natin lately. And then, today pala, nag-aayos pala ako. Okay? Kaya ako medyo napabangs ngayon. Napalaban ang bangs natin ngayon. Dahil aalis ho kami. We are going to, ipapa-enroll namin itong batang ito. Oh, binigay na sa akin itong bag ko at nagustuhan niya ang aking braided hair. Baby, what can you say about Mama's hair? Is it nice? Do you like it? Wow, beautiful hair, Mama. Mama is beautiful or no? Huh? Tingnan niya ako, guys. Tinitingnan niya ako. Tinitingnan niya. Kala niya, sino ba to? Nanay ko ba to o hindi? It's the same. Parang sinasabi niya pa, hindi ko to nanay. Sino ba tong, babaeng ito? Hindi ito si nanay mo. Si ano to? Disney princess ako ngayon. Sinong Disney princess ka mukha natin? Okay. Ay. Okay. Alright. So, ipapa-enroll pala namin because parang bukas na yata yung kanyang Alright. So, ipapa-enroll namin siya kasi pasukan na. Okay. So, parang bukas na yata yung simula ng kanyang pasok. Pero ngayon lang ipapa-enroll. Kasi medyo busy yung asawa ko, lalo na kasi katapusan ng buwan. Marami siyang trabahong gagawin at kung kaya ko lang talaga, ako na lang talaga sana yung gagawa ng mga bagay na iyon upang hindi na medyo madisturbo yung asawa ko. Kaso nga lang, hindi ko pa siya kayang gawin mag-isa. So, kailangan ng assistance ng aking asawa. Kaya kami talagang dalawa dapat ang pumunta. Ayan, ilalayo ko. Alright, so, dapat kahapon, kaso nga lang, hindi natuloy kasi medyo busy talaga siya. So, ngayon, sabi niya, ngayon na lang, after lunch. Kaso tumawag siya sa akin, sabi ng teacher, hindi nila kami ma-assist sa mood to for lunch. So, sa gabi, alas 7. So, naghihintay kami kasi alas 6 na ngayon. So, kaya naghihintay ako. Pero bibihisan ko pa tong isa, hindi pa bihes. At saka, hindi ako pupunta ng ganito, guys. Kasi baka akalain ng teacher na anak ako ng asawa ko. Palagi ako napagkakamalang anak ng asawa ko. Kasi ang leet-leet ko, guys. Tapos, nagpapabangs pa. Tapos, may braided hair pa. Ay, nako. Talagang napagkakamalan talaga akong yaya ng anak ko. Yaya, o di kaya anak ng aking asawa. Ano ba naman yan? El, don't do that. Don't hurt the cats. That's bad, El. Come on. Let's go. Papi is coming. We're going out. Let's change your clothes na. We're going out. We're going to the school. El. Alright. So, kaya medyo napalaban tayo ng, ang ating pulbos lang ang dadala niyan, guys. Kasi kapag hindi pag pulbos ako ay talagang para akong parang labandira. Okay, so syempre hindi ako pumunta. I will gonna take it out. Gustong-gusto ng asawa ko magaganito ako. Ewan ko kung anong nasa isip niya kapag nagaganito ako. Nagbe-braided. Gusto niya. Sabi niya, gusto kong ganyan ka lang. Parang bata talaga. Okay, so pupunta tayo. Naghihintay na lang kami ng asawa ko. Bibihisan ko yung anak ko. And then, if mapapakita ko sa inyo yung school niya. So,
let's see, okay? Kasi the last time na pumunta kami doon is nagpipintura sila. Parang they are preparing for the school. Kasi this week na talaga ang balik eskwela dito kasi tapos na ng bakasyon, okay? Tapos na ang summer vacation. So, balik eskwela na this week. Pero syempre, itong anak ko, ano to siya eh? Parang daycare, kasi guarderia ang tawag. So, dito sa kanila is, meron silang tinatawag na, for 4 years old, starting 4 years old, pwede mo nang ipasok sa guarderia. Para sa akin, ang intindi ko doon, kung ikumpara natin sa Pilipinas, is para siyang daycare center. Sabi ng asawa ko, yung guarderia dito is hindi pa talaga siya school. Okay? Yung school talaga is pre-kinder. Okay? So, dito, magsisimula sa guarderia, parang preparation siya na pumasok na talaga sila sa real na school. Okay? So, para sa akin, yung guarderia is daycare. Tapos, sunod ng guarderia, the next year is pre-kinder. Para sa akin, parang yun yung preschool. Tapos, sunod niyan is kinder. Okay, yung para sa akin parang grade 1 yata yan. Yun yung intindi ko, okay? Kasi ganun yung sistema nila dito. Okay, so, sa ganitong mga edad, kita na sa dangatong buna. Diba? Pabangs-bangs pa, pero pag kuan nun og hangin, wa na. Lupad ang bangs, kita pa rin ang buna. Diba? So, yun yung sistema nila dito. So, tingnan natin, okay, kung if I would be able to make a video doon sa school. Napakaliit lang, and it's very close to the street. Okay, tapos doon talaga dumadaan yung bus. So, ang mangyayari nito is kung mag-start na bukas kami mag-start ng using bus. First time na magbabas ako kasama ang anak ko na mag-isa. Okay. Dati sinabihan ko na yung asawa ko na, uy, subukan naman natin mag-bus, okay? Na para malaman ko kung paano bababa, kung saan dadaan yung bus, para matrain mo na ako. Kasi alam ko na darating talaga ang araw na kailangan ko talagang gawin ito ng mag-isa. Okay? Kasi hindi na yan magagawa ng asawa ko na hatid sundo kami kasi ngayon bago yung company niya. Okay? Tapos kaano lang niya, kaka-promote niya lang sa bagong posisyon, sa mas mataas na posisyon. So, medyo mahirap. Hindi kagaya nung previous na kumpanya na pinagtatrabahuan na niya na yung boss niya is kaibigan niya. Tapos, nakaka-excuse siya kung gusto niya, kung may mga emergency, kung kailangan, ganun. Sabi siya agad-agad, okay? Ngayon, hindi, kahit kaibigan niya yung may-ari ng kumpanya sa bagong kumpanya na pinagtatrabahuan niya ngayon, hindi yun uubra. Okay? Kasi, lalo na dahil mas mataas na yung posisyon niya ngayon. Tsaka, bago lang siya, kasi bago lang siya dyan. Okay? Parang hindi pa nga 1 year. Okay? Dahil doon sa pagbakasyon namin sa Pilipinas, kailangan niyang magretiro sa kanyang trabaho. Kasi matagal yun na bakasyon, 1 buwan. Hindi yun ino-honor ng company dito. Okay? So, kapag mahabang bakasyon tapos hindi ka pinayagan, dapat magretiro ka. So, pagbalik niya dito, nag-apply siya ng trabaho, naghintay pa siya ng ilang buwan, tapos natanggap siya dito sa bago niyang kumpanya. Okay? So, yun. So, yun ang realidad ng buhay na dapat harapin ko ngayon. Kahit medyo natatakot ako, sabi ko sa kanya, natatakot ako na mag-isa kasi hindi ako sanay. Sabi niya, dapat sanayin mo. Ngayon na ang panahon na sanayin mo yung talagang mag-isa. Okay, sanayin mo yung sarili mo na mag-isa. Okay din naman ako doon. Actually, gusto ko kasi at least nakakalabas na kami. So, by the time na mag-start niya siya ng school, talagang yun yung mga panahon na makakalabas na talaga kami araw-araw talaga. Pero syempre, hindi sa city, kundi dito lang sa Malapitan. So, hindi pala walking distance yung school niya. Yung school niya is kailangan talagang mag-ride kami ng bus. Okay? Kasi hindi walking distance. Pero ito na yung pinakamalapit na daycare center talaga dito sa amin. Kasi dalawa lang yung pinakamalapit na nakita ng asawa ko. Doon papunta yung isa is papunta kay Binan,
papunta doon kay Bianan, yung isa ay papunta doon sa city. So, pinili niya is yung papunta sa city. So, may bayad ho, kahit na mga daycare may bayad ho. Okay? Kasi yung mga ganun dito is parang school na talaga siya. Lahat ng mga activities talagang ginagawa nila na parang school talaga. Okay. Hindi lang yon na parang, akala ko dati yung guarderia is parang, ano siya, parang hindi siya daycare center, is parang ano ba, akala ko parang, kung gusto mong iwanan yung anak mo kasi busy ka sa trabaho, sila yung magbabantay. Akala ko, ano siya ng mga bata, gani, ano bang tawag doon, parang house for children na busy yung parents, yung parang ganun, yun yung iniisip ko. Parang hindi siya school. Okay. Pero actually, hindi nga naman. Sabi ng asa ko, hindi talaga siya school. Pero, yung ginagawa nila is, di lang nila binabantayan yung bata, kundi parang ginagawa talaga nila na parang school. Kasi may natutunan, may tinuturo sila, at lahat ng activities meron sila na para talagang isang school. So, it's like a preparation for the preschool. Yung parang ganun. So, may bayad. Hindi siya libre, may bayad siya. Okay, so medyo monthly, magbabayad ka, syempre. Tapos, so medyo natatakot ako, ano. Kasi hindi pa naman ako masyado, hi, may airplane. Nagbababay airplane itong anak ko kasi yung aeroplano talaga dito talaga dumadaan sa, ano, dito talaga sa tapat ng bahay namin. So, we'll get ready first kasi baka papunta na yun. Sabi na asa ko 6:30 lalabas siya ng kanyang trabaho kasi alas 7 is pupunta kami doon sa school. So, tingnan natin. So, bibihisin ko muna itong aking junakis. A few moments later. The next day. Hello, good morning! Good morning! Hello, good morning, my baby! Good morning! Say good morning! Say good morning, guys! Today is your first day of school! Are you ready to go to school today? We're going to school early today, okay? Yes? Yes, yes, yes. Good morning. Say good morning to mommy. Good morning. Okay, so for those who are wondering pala, okay, I will gonna explain to you kung bakit ganito ang kanyang tinutulugan hanggang ngayon. So, dito sa Bolivia is ganito ho talaga yung mga estilo ng kanilang mga, para sa mga bata. Crib ho ito, okay? This is crib / kama. Okay? Kasi pwede itong makuha. We can take this one out when he is a little bit bigger na marunong na siya. Because this is a single bed. Okay? Kung marunong na siyang matulog na hindi na huhulog sa kanyang bed, we can take this one out. Okay? Kasi may meron tong kinabit lang ito. Okay? We can take this one para mahimo siyang kama. Okay? So, ganito talaga yung mga estilo nila. Hindi natin pwedeng, hindi tayo pwedeng katulad ng mga Australia, mga American style, kasi iba din yung sa kanila, iba din yung dito. So, hindi natin yun pwedeng i-compare. Kasi dati, sabi ko, ano ba naman to? Oy, alam mo yung, yung feeling na, ano ba to? Hindi ko man gusto yung ganito. Bakit ganito yung binili mo? Mas gusto ko yung maliliit na, Meron namang mga ganun, katulad ng mga
normal talaga na tinutulugan ng mga bata, yung parang may mga design, tapos hindi ganito, yung parang pang baby talaga, or yung parang angkop sa kanilang edad talaga. Meron namang mga ganun, no? Parang handmade or made to order, parang ganun. So, yung asawa ko, ayaw niya kasi ng, alam mo yun, yung gumagastos ng mga ganun, tapos hindi rin naman magagamit in the future. Ito, crib siya, tapos kapag lumaki na yung anak ko, magagamit niya, yung parang ganun, yun yung gusto ng asawa ko. Okay? Hindi niya gusto yung parang gumagastos ka ng ganun, hindi naman nila magagamit yun for the rest of their lives, parang ganun. So, kung iisipin natin, parang, ano ba naman to, napaka-kuripot, yung parang ganun, pero, very ano lang siya, he is very, ang tawag doon, practical ba? Practical kayo siya, na iniisip niya talaga na magagamit talaga in the future. Ganon yun ho yung asawa ko. Ganon ho siya mag-isip. So, iba kami ng mga paniniwala, iba kami ng opinion sa buhay, iba kami ng gusto at hindi gusto, yung mga ganon. Okay? So, yeah, wag nyo na itong i-bash kung gusto nyo mang i-bash ito. Baka na ano kayo. Hindi, ay, maganda to. Dual tong purpose. At saka, alam nyo, if ever man lang magkakaanak kami, di magagamit din ito ng anak namin in the future kung magkakaanak man kami, di ba? Alright, so, yun lang. He's going to school today for the very first time in the afternoon. Afternoon ho yung pinili ko upang hindi kami anong tawag dito? Hindi kami dupas-dupas sa Bisaya pa. Dili may magkadupas-dupas oy mo adto sa school kasi minsan matagal tong na gumigising. So if ever yung school is alas 9, ay wala na, malate na mi kasi minsan gumigising to alas 9, alas 10. Minsan din maaga tong nagigising alas 7, alas 6 nagigising na. So ayoko, gusto ko nung hapon na lang kasi meron din naman akong trabaho sa umaga. Hello! Are you ready to go to school? So meron na siyang uniform. So makikita natin mamaya. Yung uniform niya, ipapakita pa sa inyo, yung uniform niya to school. So, sobrang saya niya kahapon sa school, guys, as in, doon sa pinakita yung school niya, yung ground, yung playground, yung bathroom, ang cute. So, I have some clips of the videos na nakunan ko kahapon, na itinor kami ng teacher doon. So, hopefully magugustuhan niya kasi nagustuhan niya kahapon as in ang saya-saya niya kahapon doon na nakikita niya yung mga pintura. So, hopefully hindi siya iiyak. Hindi naman to iyakin except kung nagugutom na siguro or So, let's see. See you guys later. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. A few moments later. Oh my gosh, I think it's going to rain here. Look, it's very windy. We don't have umbrella. Oh no. Suddenly, it changes the weather. I think we have to go, El. Guys, suddenly the weather changed. We have to hurry up because if not, oh my gosh, nakakatakot, parang may bagyo. I feel like there's a storm. Tingnan niyo. Oh my gosh. We have to hurry up. The bus already passed by. Ay, naku, sayang. Hopefully, hindi kami. Grabe. Suddenly, the weather changed very fast. Grabe, hopefully hindi kami maabutan talaga ng ulan. Talaga, guys. Kasi wala pa namang dito. Ay, naku. Parang smoky na. Faster, because we don't have... We have to wait for the bus, okay? Ay, naku, kawawa naman to anak ko, eh.
Eliezer is already here in the school. It's raining, guys! Oh my gosh! It's raining. Okay, mag-doorbell muna kami. A few moments later. Guys, basang-basa ako. Kararating ko lang. Grabe, tumatakbo talaga ako. Alam niyo, basang-basa ako pati ito. Basang-basa. Grabe. Tumatakbo pala ako. I was running. I-open natin yung curtain kasi medyo presko kasi umuulan. Natural na hangin. Maglalabas na ako ng carpet kasi ang ganda-ganda ng araw tapos iba yung klima. Alam mo yun? Talaga matatansya yung weather dito. Kasi bigla-bigla na lang siyang nag-change. Gaya ng iba. Gaya ng iba dyan. Huh? Gaya ng iba. Bigla na lang nagbabago-bago. Mugot na naman. Ganon pala talaga. Lahat ay nagbabago. Kanta ni. Sinong may kanta nun? Lahat ay nagbabago, ganun din ang puso ko. Diba? Lahat talaga nagbabago, oy. Hindi lang pag-ibig, kundi ang klima. Lahat nagbabago. Ano ba naman yan? Uy, naghugot-hugot pa talaga. Uy, magbibihis ako kasi. Teka lang, ha? Okay, so nakabihis na tayo. Teka lang, parang mamuti. Okay, so nakakatawa pala kasi. Alam nyo, tumatakbo ako papunta dito sa bahay. Pagkababa ko ng bus. Tumatakbo ako papunta dito sa bahay kasi natatakot ako, guys. Takot ako sa, anong tawag dito? Natatakot ako sa kulog at kidlat. Tapos, ako lang mag-isa ang lalakad sa kalsada. Kasi nga, malakas yung ulan. Tapos, natatakot talaga ako sa kidlat dito, guys. Uy, kasi baka matamaan tayo kahit wala tayong telepono, pero basa kasi tayo, alam mo yun. So, yun yung kinakatakutan ko. Sabi ko, kapag natamaan ako ng kidlat dito, na. Ano nang sasabihin ng mga tao? Walang nakakaalam kung ano nangyayari sa akin. Kapag nakahandusay na ako doon sa kalsada, diba? Okay, so, hinatid ko yung anak ko. Timing talaga, kaya, nung nag-change na agad-agad yung klima, alam ko na kasi, alam ko na basta, parang may storm ba yung style niya. Talagang parang hinihigop. Alam mo yun, yung parang hinihigop ng kalangitan yung mga lupa. Alam mo yung talagang yung mga leaves talagang nagsisiliparan, yung mga sand, yung mga dust talagang makikita mo, tapos ang dilim-dilim ng kaulapan. Kapag ganun na, para siyang storm, alam mo yun. Pero kaninang umaga, napakainit at blue na blue yung langit. As in, we were staying pa nga sa loob ng sa kwarto. Kasi naghihintay ako. Kasi napakainit. Tumawag yung asawa ko, sabi niya, naghanda na ba kayo? Sabi ko, kanina pa kami handang-handa, pero 1:30 pa kami pupunta kasi napakainit. Kawawa naman yung anak ko, may allergic naman yun sa init. Okay, so, at timing din ha, okay, buti na lang yung mga bus dito, yun na, which is, gustong-gusto ko, yung mga bus dito is mabilis yung kanilang palaging may bus na dumadaan, parang every 10 minutes, mga 5 minutes lang siguro, dumadaan na yung bus. Kasi maraming bus dito. Yun ang kagandahan dito. Kasi hindi ka talaga maghihintay ng matagalan. So, pagka punta namin doon sa kalsada, daanan ng bus, nakasakay na kami agad, mga 3 minutes lang. Nakasakay na talaga kami agad. Tapos, pagkarating namin doon talaga sa school, ay saka lumakas yung ulan. As in, sobrang lakas talaga. Kaya, buti na lang, nag-go talaga kami agad-agad kasi alam ko na talagang uulan ng malakas kasi ganun talaga dito, nagbabago talaga agad-agad yung klima. Yun yung hindi ko gusto kasi hindi mo talaga matatansya. Akala ko nung Lunes uulan, naghihintay ako Lunes, Martes, hindi umulan, napakainit at ngayon umulan. Hala, nakalimutan ko. May sinampay pala akong uniforme ng aking asawa, puting uniforme doon sa dry naman sana yun. Nawa na, bukas na bukas na niya yun isusuot. Paano na yun? Hala, sa mukha.
Nawala ng uniform yung asawa ko. I-dryer na lang guro na ako. No? Pero kahit na i-dryer, basa pa rin yun. Pero maugar man siguro rin upuan. Hangin nun. Hala. Nauga na unta to kasi kanina napakainit talaga guys. Naglagiting ang kainit. Uy, grabe. Hindi ko inaasahan. Nagbaha na gani. Nagbaha na agad-agad sa labas. Ay naku, uy. Out of this paradise, I'm talking syncopate, breathing, love.